Hello, good morning guys kasabong, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman, magpakita ko sa umaga sa inyo ngayon ng sample sa pag-alaga ko sa sisiw pa lang. Magbigay ko sample sa inyo parang kayong mga baguhan pa lang baka dito sa paraan ito ituturo kayo ideya kung paano nyo alagaan din ang mga alaga nyo, mga sisiw pa lang. Bago ko ipagpatuloy kasabong, magpasalamat muna ko sa inyo lahat, sa aking mga subscribers. Maraming salamat talaga sa inyo sa pag-support nyo, pag-subscribe sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. At saka, sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow, paki-share din na itong videos ko na ito para naman na makalat, mapanood din sa kapwa natin nag-alaga ng mga manok. Ito magpakita kong sample sa inyo. Ito siya. Ito na siya yung sinabi kong sisiw na 4 lang ang nagpisa, 7 inilimliman sa dumalaga ko, yung tinawag na blues nga abuhin. O, ang bilis naglaki. Yan siya. Process to ng yung babae abuhin blues, tapos yung 3 times winner ko nga dugo yun na pinag-process sa limon at saka kilso yun. Yung 3 times winner na yun. Process ng limon at saka kilso. Yung dugo na nun. Ito na siya ang anak. Blues ang nanay nito. Ipapaliwanag ko sa inyo ang ganito palang kalaki na sisiw ang ginagawa ko. Hindi ko na to diilawan na parang tipid sa kuryente. Ang ginagawa ko nito kayang matibay og tuhod ang aking mga manok, pati pakpak malakas. Kasi ganito kalaki, sa totoo lang, ihatid ko na ito mamaya doon sa kabila sa paglagyan ko nila, paglagayan ko ng mga sisiw. May lagayan ako doon na medyo malawak na lugar, makakalaykay ito ng lupa, makalipad-lipad sila, makapaghabol-habulan ito sila. Tapos di ko makalimutan palagi, panatiliin ko, paglagyan ko palagi, inumin nila na tubig pala, lagyan ko ng vitamins. Tapos ang pinapakain ko nito yung pang sisiw din na feeds. Yan ang ginagawa ko kasabong. Kayong mga baguhan pa lang, pag ganito kalaki, pwede na ito siya nga pagalain natin sa lupa. Kaya ang ginagawa ko sa gabi, pagkahapon pala, pagkatapos kumain, nililigpit ko na ito, ilagay ko na sa isa ka parte ng lagayin ko nga ng sisiw na hindi sila tinatamaan ng malakas na hangin, hindi sila malamigan, hindi sila lamigin paggabi. Yan ang ginagawa ko. Kasi pag ganito palang kalaki, kapag pinapabayaan nyo lang, hindi nyo niligpit din paggabi, hanginan, malamigan, doon na sila magkaroon ng mabansot, magkasakit-sakit, sisipunin agad. Doon na ang simula na may mga matay kayong sisiw. Kaya sa akin, bihira lang akong mapatayan ng sisiw sa pag-alaga ko dahil tutok ako alagang-alaga ng mga sisiw ko. Sa araw, pwede silang nakagala-gala, pero sa gabi diligpit ko na hindi sila nilalamig. Yan ang pinaka-importante sa mga ganito palang kalaki. Yung pinakita ko mga manok, yan ang ginagawa ko. Kasi pag alagang-alaga mo lang, ganito palang kalaki, hindi maging sakitin ang manok mo. At saka, ang ginagamit ko rin talagang sekreto na mga materialis, yung mula ganito kalaki, hindi ito nagkasipon. Kung babae man yan, yan ang gawin kong inahin. Pero ang nagkaroon ng sakit na inahin, babae, hindi ko ginagawang inahin yan. Yan totoo. Wala na yan sa akin kapag magkaroon ng sakit na sisiw pa lang. Pinili ko ang babae nga hindi talaga nagkaroon ng sakit-sakit. Yan ang ginawa kong inahin, pipiliin ko. Hiniwalay ko kaagad yan. Pag maglakihan na sila, binukod ko.
Yan ang ginagawa ko sa totoong buhay sa pagmamanok ko. Kasi ang mga anak, katulad dito, mag-anak din yan na hindi sakitin. Kasi kung ang inahin mo sakitin, kahit anong gawin mo yan, magkaroon talagang sakit yung mga anak din yan. Magmana sa kanya. Magastos sa gamot. Yan, totoo kasama. Ang pag-alaga ko ng manok. Kahit pili-pili. Tapos ang broadcast ko, pinagmasdan ko yan kung ang mga anak niya. Mahalata mo yan ang mga anak niya kasi may pag diol prinsesyo, mga 1 linggo pa lang, medyo mahina, may mga mahina, malaglag ang mga pakpak. Hindi ko yan din pinagpatuloy pag ginawa ko nga pagpalahi, pang material hinamang pugta. Pinapalitan ko rin yan ng ibang mga baldado ko. Kasi makita mo, ang isa ka manok nga hindi sakiting mag-anak, ang lulusog ng mga anak. May mga sisiw pa lang, mga diol, malulusog. May manok talagang mag-anak ng sakitin. Yan ang totoo kasapong. Kaya hindi ko yan niwala sa akin ang mga materialis ko nga hindi sakit. Kagaya ng inahin ko nga sweater. Ang bilis maglaki ng mga anak dahil pag-anak niya ng maraming sisiw, may mga itlog niya, magsisiw galing sa incubator. Ilan-ilan lang yan ang gagamutin kung magkaroon ng sipon. Karamihan yan, walang mga sipon. Hindi sipunin. May manok kasing lahi. Kasabong tandaan nyo nga, pati mata, punas-punas nila dito sa pakpak ito. Makati-kati ang mata, mamamaga. Mayroon yang manok na ganun. Mga linyada yan sa manok din. Itong mga mata nila, oh, mamamaga ito. Ang tagal gamutin yan. Ang tagal gumaling. Kung minsan yan, nabubulag na yung iba. Kaya iniwasan ko rin yan. Dapat yan ang gagawin din yung kayong mga baguhan pa lang. Kailangan hindi lang kay porkit linyada din na winning line, mananalo. Pili din yan sa kalusugan ng maging anak. Kasi kung mananalo, linyada din yan. Tapos ang mga anak magabansutin din, mahina. Ang maging anak niya, mahina ang similya na pag maging sisiyo. Ayaw ko rin yung ganun. Yan ang totoo. Dito na tayo sa pagpili talaga. Kailan masilan ang pagpili sa pagkuha ng materialis ng manok. Kaya mahal ang materialis sa totoo lang. Kung mag-inquire kayo sa mga farm, ang gawin mong materialis talaga may kamahalan talaga yan. Kasi hindi basta-basta lang na maggawa ka ng materialis lang na porkit panglaban na manok, gawin mong materialis. Di basta-basta piling-pili para sa akin ang ginagawang materialis. Sa inahin pa lang, pili. Ang lalaki, pili. Kaya ito kasabong pinipili yan. Ang di sakitin na lalaki, tapos magpanalo. Yan ang ginagamit ko nga pang materialis, pinapalahi ko. Pero kung